Nagsimula ang pelikula sa isang itim na van na huminto sa isang bukid habang nakatingin ang batang si Diego. Ilang sandali pa, lumabas si Blaine Richfield, isang mayaman at tiwaling landowner, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nang makita sila, lumabas ang mga magulang ni Diego para harapin si Blaine at alamin kung ano ang kanyang pakay. Iginiit ni Blaine na gusto niyang bilhin ang kanilang lupa, ngunit tumanggi ang ama ni Diego at inutos sa kanila na umalis na sa kanyang property. Nang magsimulang uminit ang mga bagay-bagay, pumasok si Diego upang ipagtanggol ang kanyang mga magulang, ngunit inutos ng kanyang ama na dalhin siya sa loob para hindi siya madamay sa gulo. Ngunit sa sandaling umalis ang kanyang ina, lumabas si Diego sa bintana ng kanyang silid. Sa labas, tinuligsa ng kanyang ama si Blaine dahil sa kanyang mga tiwaling paraan. Gayunpaman, si Blaine, na hindi nababahala, ay inutos sa kanyang mga tauhan na patayin siya. Nagtatago si Diego sa labas nang marinig niya ang pagbaril ng mga lalaki sa kanyang ina, at nang sa tingin niyang siya na ang susunod, ang isa sa mga tauhan ni Blaine na si Michael, ay lihim na tinulungan si Diego na makatakas bago siya mahanap ng mga kriminal. Mula sa malayo, nakita niyang dinala ng mga lalaki ang kanyang ama sa loob, at iniulat ni Michael na pinatay niya si Diego sa kagubatan. Nang umalis ang mga lalaki, bumalik si Diego sa loob at nalungkot nang makitang patay na ang kanyang mga magulang. Dinampot niya ang kwintas ng kanyang ina at umupo sa silid bago siya nahanap ni Michael. Humingi ng paumanhin si Michael para sa kanyang mga magulang at nagpasya siyang ipadala si Diego sa kanyang pamilya sa China. Doon, aalagaan siya ng kanyang ama na si Bingwen at bunsong anak na si Xinyi. Nang walang ibang pagpipilian, sumang-ayon na si Diego at umalis sakay ng barko sa parehong araw na yon. Isang araw, nagising si Diego at nakitang sinasanay ni Bingwen si Xinyi ng martial arts, ngunit nahihiya siyang sumali sa kanila. Nang gabing yun, habang naghahapunan, inalok ni Bingwen na sasanayin din si Diego ng self-defense, dahil nakita niya kaninang interesado siya. Sa palagay niya ay maaari niyang sanayin si Diego kasama ni Xinyi, ngunit iginiit ng babae na natatakot sa kanya si Diego. Kinaumagahan, nagising si Diego at nakita ang isang pares ng gloves sa tabi ng kanyang kama. Kalaunan, sinamahan na niya sina Bingwen at Xinyi sa pagsasanay. Naghagis si Diego ng magagandang suntok, ngunit nainip siya kalaunan at sa halip ay gustong matuto kung paano talunin ang totoong tao. Nang marinig ito, itinuwid siya ni Bingwen at sinabi sa kanya na ang pagsasanay ay for self-defense, hindi para maghanap ng gulo. Pagkaraan ng ilang taon, binago ni Diego ang kanyang sarili bilang isang martial arts expert, at ang matanda na ngayong si Bingwen ay proud na proud sa kanya. Isang gabi, narinig niya si Bingwen na nakikipag-usap kay Michael, na hinimok itong huminto at umuwi na sa China. Gayunpaman, iginiit ni Michael na masyadong makapangyarihan si Blaine at maaari nitong ilagay sa panganib ang buong pamilya. Nang marinig ang pag-uusap tungkol kay Blaine, nagalit si Diego at inilabas ang galit na ito sa punching bag. Nang hanapin siya ni Bingwen, napaiyak si Diego sa katotohanang hindi niya naipaghiganti ang kanyang pamilya. Nais ni Diego na bumalik sa Amerika, pigilan si Blaine at mabawi ang kanilang lupain. Gayunpaman, sa tingin ni Bingwen ay hindi pa siya handa, dahil nababalot pa rin siya ng galit. Kalaunan, habang mag-isang nakaupo si Diego, dumating si Xinyi upang samahan siya. Ikinwento niya kay Diego ang tungkol sa kanyang masaklap na nakaraan, ngunit idinagdag na ginawa ni Bingwen ang lahat para alagaan sila. Gayunpaman, nang gabing yun, tahimik na inayos ni Diego ang kanyang mga gamit at sinimulan ang kanyang paglalakbay pabalik sa Amerika. Nakafocus siya sa isang layunin, upang hantingin si Blaine at ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Isang gabi, habang natutulog sa barko, dalawang lalaki ang pumasok para nakawin ang kanyang mga gamit, ngunit madaling napabagsak ni Diego ang isa sa kanila. Ihinagis ng isa pang thug ang bag sa barko, kaya pinatumba rin siya ni Diego at sinakal gamit ang buo niyang lakas, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Sa kabila nito, ang kaguluhan ay nakuha ang atensyon ng mga lokal na awtoridad. Inaresto si Diego dahil sa public disturbance at sa pilitang ibinaba sa Mexico, malayo sa kanyang balak na destinasyon. Samantala, nakipagkita si Blaine sa isang human trafficker na nagngangalang Ryan, na nagdala sa kanya ng isang kargamento ng mga batang babae. Hindi nagtagal, dumating si Sheriff Hansen upang makipag-usap kay Blaine, na sinabi na masyado nang lumalaki ang kanyang operasyon at ang pag-cover dito ay nagiging mas mahirap, kaya gusto niya ng mas maraming pera. Sinabi ni Blaine na kung gusto niyang yumaman ng mabilis, maaari niyang ibenta sa kanya ang kanyang anak. Galit na binalaan ni Hansen si Blaine na wag ditong isali ang kanyang anak na babae at nagpas siyang umalis bago pa lumaki ang mga bagay-bagay. Sa kabilang banda,
nakarating si Diego sa isang bar at pumasok sa loob para kumuha ng maiinom, nang makita niya ang isang lalaki na nagngangalang William, na nakikipagpustahan sa bilyar. Nakita niya siyang tinatalo ang lahat ng iba pang mga lalaki, nakalaunan ay nakita si Diego at sinabi sa kanya na subukan ang kanyang swerte, ngunit magalang na tumanggi si Diego. Ilang sandali pa, dalawang lalaki ang pumasok sa bar at kinumpronta ang nanalo sa pustahan. Nang walang babala, hinampas ni William ng pool ball ang isa sa kanila at tumakbo palabas. Doon, naghihintay sa kanya ang ikatlong lalaki at sinimulan nilang bugbugin si William. Noong una, tumanggi si Diego na makialam, ngunit nang marinig niyang nabanggit ang pangalan ni Blaine Richfield, na-realize niya na mga tauhan sila ng mafia, at agad na sumali sa laban. Gamit ang kanyang husay sa martial arts, madali niyang napabagsak ang mga lalaki. Inutos ni Diego na malaman kung nasaan si Blaine, ngunit hindi nagtagal ay maririnig ang sirena ng mga pulis, kaya tinulungan siya ni William na makatakas sa lugar. Nang makarating sila sa dalampasigan, nakita ni Diego ang logo ng kumpanya ni Blaine sa van ni William at inatake siya. Inamin ni William na dati siyang nagtatrabaho para kay Blaine hanggang sa mamatay ang kanyang kapatid dahil sa drogang ipinupuslit niya para kay Blaine. Dahil dito, nakonsensya siya at huminto, ngunit mula noon ay hinahabol na siya ni Blaine upang dispatsahin siya. Sinabi rin ni Diego kay William ang tungkol sa kanyang pamilya, at plano niyang tumawid sa border upang maghiganti. Inalok ni William na ihahatid siya sa kabila, ngunit tumanggi siyang lumaban sa mafia. Hinikayat siya ni Diego na muli itong isaalang-alang. Binanggit niya na ang pagpapabagsak kay Blaine ay makakatulong sa kanila na huminto na sa pagtakbo, at sa wakas ay sumang-ayon na si William. Samantala, nakipagkita si Blaine kina Michael at Ryan, na naghatid ng balita tungkol sa bagong lupain na kanilang nakuha. Nahuli rin ng kanyang mga tauhan ang isang babae mula sa isa sa mga lupain yun. Nakita ni Blaine na sugatan ang kanyang dalawang tauhan, at inutos na malaman kung ano ang nangyari. Inamin nilang nakatakas si William at binugbog sila ng isang karate kid. Gusto ni Ryan na subukan ang bagong babae, ngunit sinabi sa kanya ni Blaine na labis niyang napipinsala ang mga kalakal dahil sa laki ng kanyang alaga. Samantala, matagumpay na naipuslit ni William si Diego sa Amerika. Habang nakaupo sa isang diner, ibinahagi ni Diego ang tungkol sa pag-atake sa kanyang pamilya at isinisi ang kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa sa mga panahong yun. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang babae na nagngangalang Blanca, na sinusubukang nakawin ang truck ni William at tumakbo sila palabas upang harapin siya. Ngunit nang subukan ni William na pigilan ang babae, binasag ni Blanca ang kanyang ilong at ihinagis ang isang patalim sa kanyang balikat. Pinigilan siya ni Diego, at ipinaliwanag ni Blanca na ginawa niya lang ito dahil nakita niya ang logo ng kumpanya ni Blaine sa truck. Iginiit niya na gusto niyang nakawin ito dahil madadala siya nito sa mga lugar na kailangan niya. Sinabi sa kanya ni Diego ang tungkol sa paghihiganti nila ni William laban kay Blaine. Dito ibinunyag ni Blanca na dati siyang naging biktima ni Blaine at pinatrabaho sa kanyang bahay aliwan, ngunit nakatakas siya matapos niyang patayin ang kanyang unang kliyente. Nakatakas siya sa tulong ng isang batang babae, na ngayon ay bihag pa rin ng mafia. Inimbitahan siya ni Diego na sumama sa kanilang krusada, ngunit hindi masyadong natuwa si William doon dahil nasugatan siya sa balikat. Tinanggap ni Blanca ang alok, sa kondisyon na tutulungan nila siyang palayain ang mga batang babae na nakakulong pa rin doon. Pagkatapos nito, nagtungo na ang tatlo sa teritoryo ni Blaine. Nang gabing yun, makikita si Blaine kasama si Michael at dalawa sa kanyang mga tauhan, na umalis upang bilhin ang farmland sa kalapit na nayon. Iminungkahi ni Michael na siya na lang ang maghahandle ng deal, ngunit tumanggi si Blaine at iginiit na personal siyang dadalo upang masecure ang lupa. Tinanong niya si Michael kung hindi ba siya excited, na sinagot niya namang oo, ngunit nakita ni Blaine na unti-unti na siyang nagbabago. Nang gabing yun, dumating ang tatlo malapit sa lupain ni Blaine at nagpas siyang magtayo ng kampo para sa gabi. Ipinaliwanag ni Blanca na ang lahat ng lupain ay nakuha sa pamamagitan ng katiwalian at pananakot. Napilitan ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga property, at ang lugar ay pinaplano na ngayon na maging pinakamalaking pabrika ng droga sa Amerika. Makalipas ang ilang oras, habang nag-uusap ang tatlo, bigla silang tinambangan ng isa sa mga tauhan ni Blaine na nagngangalang Swiftwater. Binalaan niya sila na umalis sa property at itinaas ang kanyang baril, ngunit hinagis ni Blanca ang isang kutsilyo sa kanyang kamay at pinigilan siya ng mga lalaki. Sa tingin ni Blanca ay dapat na nila siyang patayin dahil ganoon din ang gagawin niya sa kanila, ngunit tumanggi si Diego at sinabing maaaring makapagbigay siya ng impormasyon sa kanila. Sinabi ni Swiftwater na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho na ilayo ang mga tao sa lupain ni Blaine, ngunit ayaw niyang manakit ng sinuman.
Idinagdag din ni Swiftwater na binantaan siya ni Blaine at ang kanyang pamilya, kaya napilitan siyang magtrabaho para sa kanya. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Diego na pakawalan na siya. Muling nagprotesta si William, ngunit nais ni Diego ng maraming tao sa kanyang panig. Pinakawalan siya ni Diego at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Sa sandaling yun, nakilala ni Swiftwater si William at sinabi sa kanya na merong malaking bounty sa kanyang ulo. Alam din niya na si William ang nagdala ng masasamang substance sa kanyang komunidad na pumatay sa kanyang kapatid. Dahil dito, inatake ni Swiftwater si William at nag-away ang dalawa hanggang sa paghiwalayin sila ni Diego at Blanca. Iginiit ni William na nagbago na siya at sinusubukan niyang gumawa ng mga pagbabago, ngunit sa tingin ni Swiftwater ay hindi ito sapat. Binalaan niya sila na kung sasalakayin nila si Blaine, hahantingin at papatayin silang lahat ng mafia kahit na siya ay nasa kulungan. Sa takot para sa kanyang pamilya, tumanggi siyang sumama sa kanila ngunit nangakong hindi sasabihin kay Blaine ang tungkol sa kanila. Ibinalik nila ang mga baril ni Swiftwater at humingi siya ng tawad kay William bago umalis. Kinabukasan, sina Diego, William at Blanca ay binisita ang tahanan ni Michael. Nagulat si Michael nang makita si Diego dahil naniniwala siyang nasa China pa rin ang binata kasama ang kanyang ama at bunsong anak na babae. Humingi ng paumanhin si Diego sa pag-alis ng walang pahintulot at ipinaliwanag na hindi na niya mapigilan ang kanyang pangangailangan na makapaghiganti laban kay Blaine. Ipinakilala rin niya sa kanya ang dalawa niyang kasamahan na nasa pareho ding misyon na tuldukan na ang mafia. Sinikap silang kausapin ni Michael tungkol sa kanilang plano, binanggit na si Blaine ay nasa itaas na ng batas ngayon at tumanggi na tulungan pa sila. Natatakot din siya na ang pagsuway kay Blaine ay maaaring humantong sa pagkamatay ni Bingwen at Shinyi. Pagkatapos ay nakita ni Blanca ang isang larawan ni Michael kasama ang isang batang babae, at nakilala niya siya bilang ang batang babae na tumulong sa kanya na makatakas. Hindi makapaniwala si Michael nang marinig ito, dahil ang babae ay ang kanyang matagal nang nawawalang anak, na inakala niyang namatay 13 taon na ang nakakaraan. Nagalit si Michael dahil nagtatrabaho pala siya para sa lalaking dumukot sa kanyang anak, umaasang matutulungan siya ni Blaine na mahanap siya. Noon pa man ay pinaghihinalaan na niya si Blaine, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin siya. Nangako si Diego na kung buhay pa ang kanyang anak, ilalabas nila siya. Dahil dito, pumayag na si Michael na tulungan sila. Samantala sa China, nagmi-meditate si Bingwen nang may kumatok sa pinto. Dalawang lalaking nakasuot ang pumunta doon at puwersahang pumasok sa loob. Nang gabing yun, naghanda na ang grupo para sa misyon. Nakipag-ugnayan si William sa isang kaibigan na magmamaneho ng van para makuha nila ang mga bihag na babae. Nagtago sila sa loob ng van ni Michael, at inihatid niya sila papunta sa compound. Pagdating nila doon, walang laman ang lugar dahil karamihan sa mga gwardya ay nasa loob, kaya plano nilang palayain muna ang mga babae. Idinispatcha ni Blanca ang dalawang gwardya, habang si Diego naman ay ihinandal ang isa pa. Sa loob, natuklasan nila ang mga kinidnap na babae at mabilis silang pinalaya. Nang papaalis na sila kasama ang mga babae, nagpasya si Blanca na manatili dahil gusto niyang patayin si Ryan, ang lalaking kumidnap sa kanya noon. Sa loob, tinambangan niya si Ryan, ngunit pinatumba siya nito gamit ang isang malakas na suntok. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril, ngunit binato siya ni Blanca ng kutsilyo, bago siya sinaksak ng paulit-ulit at marahas na pinutol ang kanyang lalamunan. Nang magtagumpay, nagmamadali siyang bumalik upang makasama sina Diego, na tumutulong pa rin sa mga bihag, ngunit hindi nakita ni Michael ang kanyang anak na babae. Nakilala siya ng isa sa mga babae ngunit sinabi kay Michael na pinatay siya noong parehong gabing nakatakas si Blanca. Nang marinig ito, hindi mapigilang umiyak ni Michael at sumigaw na papatayin niya si Blaine. Inutusan ni Diego si Blanca na gabayan ang mga babae sa kaligtasan, habang siya, kasama sina William at Michael, ay babalik upang harapin ang mobster. Bago umalis, iniabot ni Blanca kay Diego ang kanyang hairpin at sinabi sa kanya na maaari itong makatulong. Gayunpaman, pagkaalis ni Blanca kasama ang mga babae, si Diego at ang kanyang grupo ay tinambangan ng mga tauhan ni Blaine. Ang mga armadong lalaki ay agad itong inireport sa kanilang amo, na nagutos na panatilihing buhay ang mga nanghimasok dahil balak niyang pahirapan muna sila. Bago pumunta sa mga bihag, sinend ni Blaine ang isang larawan ng ama at bunsong anak na babae ni Michael. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang pinaghihinalaan si Michael, kaya nagpadala siya ng mga tauhan sa China para dukutin ang kanyang pamilya. Kalaunan, sina Diego, William at Michael
ay tiniis ang pambubugbog. Habang nangyayari ito, palihim na ginamit ni Diego ang hairpin ni Blanca para kalagan ang kanyang handcuff. Hindi nagtagal, lumitaw si Blaine at nagbanta na papatayin ang ama at anak ni Michael. Bago pa makakilos si Blaine, biglang dumating ang isang sasakyan sa compound at lumalabas na ito ay si Swiftwater. Nang walang pag-aalinlangan, pinaputukan niya ang mga kontrabida, dahilan para mapilitan si Blaine at ang kanyang mga tauhan na umatras. Halos mabaril na si Swiftwater, ngunit nailigtas siya ni Diego sa tamang oras. Kasama sina Michael at William, sumulong sila at nakipagsagupaan sa mga tauhan ni Blaine. Bumalik si Blanca upang suportahan ang grupo, na ginawang mas intense ang shootout habang bumubuhos ang reinforcement ng kalaban. Pagkatapos ay humiwalay sina Diego at Michael para hanapin si Blaine, habang sina Blanca, William at Swiftwater naman ay pinigilan ang mga natitirang gwardya. Sa loob ng silid ni Blaine, natagpuan nila ang ama at bunsong anak ni Michael na ginawang hostage. Pinilit sila ni Blaine na ibaba ang kanilang mga armas, at nang gawin nila ito, walang awang binaril ni Blaine si Michael sa kanyang dibdib. Sa kabila ng injury ni Michael, ipinagpatuloy ni Diego ang laban. Dito nabunyag na dating sundalo si Blaine, na nagpakita ng kanyang advanced combat skills, dahilan para mahirapan si Diego. Samantala, natalo na ni Blanca ang huling tauhan ni Blaine at nagmamadaling pumunta kay Diego para tulungan siya. Sa gitna ng labanan, hiniling ni Blaine na malaman kung bakit gustong-gusto siyang patayin ni Diego. Inihayag ni Diego na pinatay niya ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakakalipas. Nang marinig ito, na-realize ni Blaine na si Diego ang bata na pinaniniwalaan niyang pinatay noon ni Michael sa kagubatan. Nang magpatuloy ang laban, halos madaig na ni Blaine si Diego. Sa huling sandali, nagawang makalaya ni Shinji at tumulong na sa laban. Kahit laban sa dalawang kalaban, napanatili ni Blaine ang kalamangan. Ngunit si Michael, nabuhay pa sa kabila ng kanyang mga sugat, ay nagpakawala ng desperadong shot, na nagbukas ng pagkakataon para kay Diego. Sa sobrang galit, naghatid si Diego ng isang malupit na pag-atake, determinadong ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Nang malapit na siyang patayin, namagitan si Swiftwater, hinimok si Diego na huwag patayin si Blaine at hayaan na lang siyang harapin ang hustisya sa bilangguan. Tinawanan lang ni Blaine ang ideya, at sinubukang kuning muli ang kanyang sandata. Sa sandaling yun, naghagis si Blanca ng kutsilyo, at si Diego, na ayaw nang ipagsapalaran ng anumang buhay, ay tuluyan ng tinapos ang kasamaan ng mobster. Sa pagkamatay ni Blaine, si Michael, na malubhang nasugatan, ay kinuha na rin ang kanyang huling hininga. Tinipon ni Diego ang mga titulo ng lupa ni Blaine, at nangakong ibabalik ang mga ito sa mga magsasaka na napilitang ibenta ang kanilang lupa. Ilang sandali pa, dumating si Sheriff Hansen at nabigla sa nakitang pagkawasak. Umabante si Diego, at matapang na inako ang buong responsibilidad. Tumanggi ang sheriff na arestuhin siya, inamin na kinasusuklaman din niya si Blaine, at sa halip ay sinabihan silang umalis na bago pa dumating ang mga pulis. Kinabukasan, muling nagkita-kita sina Diego, Blanca, Swiftwater at William. Sumang-ayon silang bumuo ng isang team na nakafocus sa paghunt sa mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa sandaling yun, hinalikan ni Blanca si Diego, na sa wakas ay inihayag na ang kanyang nararamdaman, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.